Welcome back mga idol! Sa video na ito ay ating matutunghayan ang drama thriller film na The Woman. Isang sugatang babae ang lumapit sa isang ilog, hinugasan niya ang sugat sa kanyang katawan at narinig ang isang lobo na umuungol. Ang babae ay pumasok sa yungib at pinatay ang mabangis na hayop. Samantala, isang dalagang babae na nagngangalang Peggy ang nakaupo sa tabi ng pool at nagbabasa ng magazine. Isang binatang lalaki ang lumalangoy palapit sa kanya at nag-alok na lumangoy kasama niya. Ngunit tumanggi siya at tumingin sa direksyon ng kanyang ama. Nanonood ng party si Chris, nilapitan siya ng asawa niyang si Belle at binigyan siya ng beer. Sabi ni Chris sa asawa niya na bantayan ang anak niya. Pinuntahan ni Belle ang kanyang anak at pinagbabawalan siyang makipag-usap sa batang lalaki. Samantala, ang isa pang anak ni Chris at Belle na si Brian ay nanunood sa iba pang mga batang lalaki na hinahawakan ng babae. Nang matapos ang party ay si Brian ang unang sumakay sa kotse upang sabihin sa kanyang ama na minsan ay umaalis si Peggy kasama ang binatang lalaki na naglalakad sa tabi niya. Tila hindi nagustuhan ng ama ang kanyang narinig mula sa kanyang anak. Ang pamilya ay umuwi, si Belle ay gumagawa ng sigarilyo para sa kanyang sarili, at si Chris ay kumuha ng isa para sa kanya. Kinagabihan siya ay sumakay sa kanyang pick-up at pumunta sa kagubatan para mag-hunting. At kinaumagahan ay pumunta siya sa ilog at napansin ang isang babae, pinapanood niya ito habang naghuhugas sa ilog at pagkatapos ay sinundan niya. Upang malaman kung saan siya nakatira, sa gabi ay umuwi siya sa bahay at pinasunod niya ang lahat ng miyembro ng kanyang pamilya sa labas. Gusto niyang alisin nila ang lahat ng basura sa storm shelter, pagkatapos nito ay nanatili siya doon buong gabi at gumawa ng isang bagay sa loob. Dumating ang umaga, pumunta si Chris sa kuweba at hinagisan ng lambat ang babae, pagkatapos ay hinailan niya ito pauwi. Samantala si Peggy ay nasa paaralan, sa oras ng klase ay nasusuka siya at pumunta sa banyo. Pumunta rin si Brian sa paaralan, siya ay pumasok sa silid-aralan habang naglalaro pa rin ng bola ang ibang estudyante sa labas. Kumuha siya ng suklay sa backpack ng kanyang kaklase at dinikit dito ang isang piraso ng bubble gum. Sa makatuwid ay may pagkasalbahay ang Brian na ito. Dinala ni Chris ang babae sa basement na itinali niya sa mga dingding at sinubukang suriin ang bibig nito. Ngunit sa sandaling iyon, nagising ang babae. Kinagat ng mabangis na babae ang kanyang daliri at nilunok. Napasigaw si Chris sa sakit at sinapak niya ito sa mukha, pumasok siya sa bahay at hinugasan ng sugat, pagkatapos ay kinuha ni Chris ang baril at bumalik. Hinailan niya lalo ang mga lubid para hindi makagalaw ang babae at pinaputukan siya sa tabi, sinabi sa kanya ni Chris na ginawa niya ito para makabawi sa pagkagat sa kanyang daliri. At para turuan siya na hindi siya dapat kumilos ng ganyan. Umuwi si Chris sa bahay at sinabi na dapat silang lahat ay pumunta sa basement na magkasama ngayon. Sinabi niya sa pamilya na natagpuan niya ang babaeng ito sa kakahuyan at ngayon ay kailangan nilang alagaan siya. Gusto ni Chris na gawing siyang normal na tao. Ito ang kanyang personal na eksperimento. Binigyan niya ng gawain ang bawat miyembro ng pamilya, pumunta si Peggy para kumuha ng first aid kit, at may dalang pagkain si Belle para sa babae, nilapag nila ang isang plato sa harap niya at maingat siyang tiningnan, binasag ng babae ang plato at umungol sa mga tao. Sinabi ni Chris na sa susunod gumamit na sila ng mga plastik na kagamitan. Kumuha siya ng kalikay at itinulak ang lugaw sa babae, sinabi ni Chris na kakainin niya ito pag magutom siya. Pagkatapos nito ay naghapunan ang pamilya. Sa gabi, pumunta si Darlene sa basement at binuksan ang musika para sa babae. Samantala, si Chris ay pumasok sa silid ni Peggy at kinausap ito tungkol sa buhay, tinawag niya itong isang mabuting anak at sinabi sa kanya na mahal niya ito. Sa kalaunan, tinanong ni Belle ang kanyang asawa kung sigurado siya na ang babae ay dapat iwan sa basement. Nagbigay si Chris ng isang simple at maikling sagot at humiga na lang. Kinabukasan ay pumasok si Chris sa trabaho, siya ay isang abogado, ang kanyang sekretarya ay nagdadala ng mga dokumento, at sinabi sa kanya ang tungkol sa mga kasalukuyang gawain. Si Chris ay hindi nagsasalita sa kanya ng bastos gaya ng ginagawa niya sa kanyang asawa. Samantala, si Peggy ay tumangging tumakbo sa physical education class, napansin ng guro na kakaiba ang kinikilos niya. Sa mga huling araw nakahiga si Peggy sa damuhan at umiiyak. Samantala, ang babae ay sinusubukang tanggalin ang mga fastener sa dingding, ngunit ang kanyang lakas ay naubos na. Yumuko siya at nagsimulang kumain ng lugaw. Bumalik ang sekretarya upang makita ang kanyang amo. Nilalandi siya ni Chris at pinapasaya siya. Maya-maya ay sinundo niya ang kanyang anak mula sa paaralan at nagmaneho pa uwi. Sa pagkakataong ito ay lumapit si Brian sa shelter at bahagyang binuksan ang pinto at tumingin siya sa babae.
Ngunit napansin siya ng ina, pinagalitan niya ang kanyang anak at pinagbabawalan itong pumunta doon. Si Chris ay dumating sa bahay at hiniling sa kanyang anak na pakainin ang mga aso. Si Brian ay pumunta sa kamalig at binigyan ng mga aso ng pagkain. Pagkatapos nito ay pumunta si Brian sa storage room at binutis ang pinto. Tinanong ni Chris ang bata kung bakit ang tagal niya. Naglakad-lakad lang daw siya kasama ang mga aso. Sabay na pumunta sina Chris, Brian at Belle sa basement, inutusan ni Chris ang anak na maglinis ng sahig. Gusto talaga ni Brian na manatili para manood pero pinagbawalan ito ng kanyang ama. Sinimulang labhan ni Chris ang damit ng babae, gumamit siya ng mainit na tubig at hiniling kay Belle na magdala ng pangalawang balde ng tubig. Ngunit si Belle ay nakatayo pa rin at pinapanood ang kanyang asawa na hinahawakan ng kakaibang babae. Patuloy niya itong pinagmamasdan hanggang sa kinuha ni Belle ang kahoy at lumapit sa lalaki. Tumingin ito sa mga mata ng babae at gusto siyang tulungan. Ngunit huminto sa huling sandali at ipinakita sa asawa ang sirang kabit sa dingding. Pinasalamatan ni Chris ang kanyang asawa at hiniling sa kanya na gawin ang isa pang gawain, dinala niya ang babae sa labas at naghanda ng lugar para sa kanya upang liguan. Itinali niya ang babae sa isang barrier at sinimulang hugasan siya, hiniling ni Peggy sa kanyang ama na huminto, ngunit hindi siya nakinig. Pinatay ni Peggy ang tubig, ibinalik ni na Chris at Belle ang babae sa basement. Pinasuotan ni Chris sa kanyang asawa ng damit ang mailap na babae. Kinagabihan ay nagdala si Chris ng tubig at pagkain, ang babae ay nagugutom, kaya pumayag siyang kumain gamit ang kutsara. Pagkatapos kumain ay tinuruan niya siya ng bagong salita. Samantala, tumawag ang guro sa magulang ng kanyang estudyante. Nag-iwan siya ng voicemail na nagsasabing buntis si Peggy, ngunit ang dalaga ang lumapit sa telepono at tinanggal ang mensahe upang hindi malaman ng kanyang mga magulang. Sa gabi ay hinintay ni Chris na makatulog ang kanyang asawa, lumabas siya at pumunta sa basement, doon niya sinimulang hubaran ang babae. Sinundan pala ni Brian ang kanyang ama at nag-espiya sa mga nangyayari. Pagkabalik ni Chris natulog lang siya at niyakap ang asawa, umiiyak si Belle dahil alam niya kung saan nagpunta ang asawa niya. Kinaumagahan, pumasok si Belle sa kwarto ng mga anak niya at sinabihan siyang oras na para maghanda para sa school. Pero sabi ni Peggy hindi siya papasok sa paaralan dahil masama ang pakiramdam niya. Umuwi si Brian, naisip niyang walang tao, kaya pumunta siya sa pantry at kinuha ang kanyang mga gamit at pumunta sa basement. Nakita niya ang babae doon at nagsimulang gumawa ng mga kakilakilabot na bagay. Narinig ni Peggy ang sigaw at tumakbo sa basement. Sinabi niya sa kanyang ina ang lahat. Pagka-uwi ni Chris ay nalaman ang ginawa ng kanyang anak. Sinabi ni Belle sa kanyang asawa na ang kanilang anak ay humipo sa ligaw na babae, ngunit hindi pinagalitan ni Chris ang kanyang anak. Normal lang daw yun at wala namang masama. Nabigla si Belle sa narinig niya, ayaw na daw niyang tumira kasama niya. At ngayon ay aalis na sila ng mga anak niya. Pero tinulak siya ni Chris, kung saan siya ay nahimatay. Sa oras na ito ang isang guro mula sa paaralan ay dumating sa bahay. Pinaupo ni Chris si Belle sa mesa at pinapasok ang guro sa bahay. Sinabi niya kay Chris ang tungkol sa posibleng pagbubuntis ni Peggy, ngunit sinabi ni Chris na ito ay isang kasinungalingan. Imposible ito dahil alam niya ang tungkol sa buhay ng kanyang mga anak na babae. Napagtanto ng guro na si Chris ay nagagalit na. Sinubukan niyang umalis, ngunit pinigilan siya ni Chris at sinabing wala siyang karapatang pumunta sa kanilang bahay at magsinungaling tungkol sa kanyang anak. Sinuntok niya ito sa mukha at hiniling sa kanyang anak na magdala ng ilang mga lubid. Tinaladkad ni na Chris at Brian ang guro sa lupa patungo sa kamalig. Itinali nila ito sa bakod, sinubukan ni Peggy na pigilan ang kanyang ama ngunit nabigo siya. Lumapit si Chris sa kanyang anak at sinasabi sa kanya na siya ang may kasalanan sa mga nangyayari. Sinabi niya lahat ang masasakit na salita at tinulak siya. Tumakbo si Peggy sa bahay at hinanap ang susi ng basement, palalayain niya ang ligaw na babae upang tulungan siya. Natauhan si Belle at tumungo din sa basement para pigilan ang kanyang anak, samantala, ikinulong ni Chris at ng kanyang baliw na anak ang babae sa isang hall kasama ang mga gutom na aso. Sinubukan ng babae na magtago ngunit isang nakakatakot na nilalang ang lumabas sa kulungan. Tinawag ni Brian na kapatid ang nilalang na ito, inatake nito ang teacher at kinagat ang buong katawan, maya-maya ay wala nang natira sa guro. Samantala, pinalaya na ni Peggy ang mabangis na babae, lumabas ito at nakita si Belle na nakatayo sa harapan niya. Inatake niya siya at nawala ang kalahati ng mukha ni Belle, pagkatapos ay pumunta siya sa kamalig at inatake si Brian at pagkatapos ay si Chris. Ang babae ay umalis sa kamalig at pinaamo ang nilalang na mas mukhang aso. Pumasok siya sa bahay at nakakita ng isang batang babae, hinawakan siya ng babae sa kamay at inakay siya palabas. Dahan-dahan silang sinundan ni Peggy sa gubat para magsimula ng bagong malayang buhay.
At dyan na nagtatapos ang video mga idol. Maraming salamat sa panunood. Goodbye.